Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi kayo masaya. Oo, ulitin po natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, pakibati po ang inyong mga katabi ng magandang gabi. Yung iba, ang pa-plastic ng ano. Batiin nyo naman po na maayos. Batiin nyo po ng masaya. Magandang gabi. Yan. Yung hindi talaga bumati, mawawalan ng 500 mamaya. Batiin nyo naman po. Magandang gabi. Okay. So, kapag ikaw ay tinanong, sino ang iyong idol? Sino ang iyong iniidolo? O sino ngayon yung pumapasok sa isip mo? Sino yung unang pumapasok sa isip mo? No? Magulang ba? Teacher? Amo? Kaibigan? Lolo? Lola? Artista? No? Sino yung taong itinuturing mong modelo na gusto mong gayahin at tularan? Sino? Yung iba parang nag-iisip, parang walang atang iniidolo sa buhay Okay. So madalas, kapag sinasabi po natin kasing idol, hindi lamang po sila yung mga taong gusto nating makita bilang fans, bilang followers. Pero madalas, sila rin po yung mga modelo sa ating buhay. Yung idol na ginagaya natin. Yung gusto nating tularan. Sa panahon nga po ngayon, lalong-lalo na po no, sa mga kabataan, hindi ko alam kung napapansin po ninyo, no? Marami po yung mga may idol. No? Yung ginagaya nila. Yung iba talagang grabe yung pagiging fan, yung pagiging follower. Talagang ginagaya lahat sa kanilang idol. No, halimbawa po, ito, hindi ko po alam kung napapansin niyo po, lalong-lalo na po dun sa mga magulang, Hindi ko alam kung yung mga anak niyo po ay katulad na nito. Marami po, yung iba, talagang K-pop, no? K-pop. Pag pumunta po kayo sa mga mall, yung mga suot po ng ibang mga kabataan, talagang K-pop na. Pati yung buhok, ginagaya. Pati yung mga galaw, pang K-pop talaga. K-pop. Yung mga mukha na nga po nila, K-pop. No? K-pop pangit, no? No, K-pop. No? Pero balik po tayo sa tanong. Sino yung itinuturing mong idol? Sino yung model person na ginagaya mo o sabihin na natin gusto mong tularan? So sa ating po mga pagbasa ngayon, binabanggit po yung mga katangian ng isang taong dapat tularan. Model person. So the first reading speaks of the Messiah, the anointed one of God, the one who was filled with the Spirit of the Lord, who is to bring glad tidings to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, and to announce a year favor from the Lord. Kung inaantay niyo yung Mesiyas, ito yung makikita niyo sa Kanya. Ito yung dapat hanapin niyo sa Kanya. Kasi ito yung katangian niya. If you are looking for the Messiah, look for this characteristics, and you will know that He is the Messiah. And in the second reading, St. Paul speaks of the characteristics of a true follower of Christ. A person who rejoices always. A person who prays without ceasing. A person full of gratitude. A person who do not quench the Spirit. Who do not despise the prophetic utterance. A person who tests everything and retains what is good. A person who refrains from every kind of evil. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat ganito ka. Sana ganito ka. Nagdadasal, yung nagpapasalamat, yung hindi gumagawa ng masama, yung taong banal. And our gospel today speaks of John the Baptist, who according to Jesus, is the greatest person who have ever lived. Sabi nga ni Jesus, sa ibang ebanghelyo, wala nang iba pang mas hihigit pa
wala ng iba pang isinilang sa sinapupunan ng isang babae ang mas hihigit pa kay Juan Bautista. He was even considered the last and greatest prophet who prepared for the Lord. He's very eloquent in preaching, magaling magsalita, magaling mangaral, maraming tao yung nakikinig. And people see him as a holy and blameless one. Talagang banal, wala ka talagang makikitang mali sa kanya. At marami yung lumalapit, marami yung nakikinig, at marami po yung sumusunod sa kanya. Bakit? Kasi nakita ng mga tao sa kanya yung kanilang ituturing na idolo. Yung model person na dapat nilang sundan at tularan. Pero, medyo kumambyo po si Juan. Nung iniisip na po ng mga tao na baka siya na yung inaantay nilang Mesiyas, baka siya na yung inaantay nilang Kristo, ano pong sabi niya? Oh, ops. Wait lang. Hindi ako yan. Hindi ako yung inaantay ninyo. Hindi ako yung Kristo. Meron pang parating sa akin na hindi nyo nakikilala na mas higit pa kaysa sa akin. Hindi nga ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang panyapak. When people saw John as the model person, he redirected their attention away from himself and pointed them to Jesus. He pointed them to the bright light which he himself testified. Huwag ako yung sundan ninyo. Huwag ako yung tularan ninyo. Hindi ako yung liwanag. Ako lang yung tagapagpahayag noong liwanag. Siya yung lapitan ninyo, siya yung gayahin ninyo, siya yung liwanag. Well, this challenges us to see who are our idols that we are trying to imitate. Are they like Jesus? Yan po yung nakakatakot po sa panahon po ngayon sa totoo lang. Marami po sa mga tao, yung bata man o matanda, talagang grabe. Grabe yung mga idol na ginagaya nila. Yung iba nga po ginagaya po nila kasi nga astig, cool, popular, sikat. Pero ang tanong, karapat-dapat po bang maging modelo na dapat tularan? Iba nga po, nalulungkot po ako, ina-idol nila yung mga, kahit po sabihin natin artista. Kasi magaling talaga, talented, pero hindi naman namumuhay ng maayos. Sira yung pamilya. Pero magaling. Gwapo. Maganda. Pero sira yung pamilya. Pero ina-idol nila. Diba? Minsan nga, diba, kung sino pa yung mga hindi natin dapat tularan, tutularan natin. Well, you will be like the person you are trying to imitate. Maybe let us also try to check whether we have the perfect model, the perfect person to imitate. Well, in the same way, let us also check whether we ourselves are good models for others to imitate. O baka naman, ikaw na nakatulala na sa kawalan. Baka naman ikaw ay isang BI para sa iba, lalong-lalo na po yung mga nakatatanda, Hindi lang po yung mga lolo't lola, hindi lang man po yung mga magulang, kahit po yung mga nakatatanda na kuya o ate, pinsan, o sabihin natin mga namumuno sa isang organization, o sabihin natin matagal na sa isang grupo, tignan nyo rin, baka kung ano-ano na yung pinapakita po ninyo, baka kung ano-ano na yung sinasabi ninyo na nagagaya na ng iba. Gamitin ko po itong example to, wala naman po sila dito,
Gamitin ko po example yung parents ko po, no? Mabait po yung parents ko po, no? Mabait po yung parents ko po. Pero gamitin ko lang po. Hindi na po nila ginagawa, pero dati po natutuwa kami pagka ginagawa nila. Pag sa bahay po kasi, nung mga bata kami, pag may mga naghahanap sa kanila, di naman po nangungutang o kaya may utang. Pag may naghahanap po sa kanila sa bahay, tapos ayaw nilang kausapin, ganito po ang style nila. Kakatok. Nandyan si mama mo, tapos titingin kami kay mami. Tapos gaganyan yung nanay ko. Sabihin mo wala, sabihin mo wala. Wala po, umalis po. Anong oras babalik? Wait lang po, wait lang po. Alas 5 daw po, alas 5 po. Okay po. Alis na yung yung naghahanap sa kanya. Isipin nyo na lang, no, bata pa lang kami, no, nakala namin tama yun, no. Pero di ba marami po sa atin na gumagawa ng bagay na akala ng mga bata, tama. Para po lalo na po doon sa mga magulang, no? Huwag kayong magugulat kung yung ginagawa po nyo, ginagaya na nila. Tanungin nyo rin, baka nakita nila sa inyo. Tingnan nyo rin, baka nakita nila sa inyo. Well, dear friends, we have a lot of model persons worthy of imitating and following. Choose wisely who to follow and imitate. And in the same way, be a good model for others. Be like Jesus, the perfect model of how to become human. Amen.